Sama-sama tayong magiging saksi. Dalawang senador ang pinangalanan ng DPWH engineer na si Bryce Hernandez sa pagdinig ng Kamara na kumukubra umano ng kickback sa mga flood control project. Sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva. Mariing itinanggi ng dalawa ang paratang. Si Estrada balak sampahan ng reklamo si Hernandez at saksi si Tina Panganiban Perez. Mabibigat ang alegasyon ni Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng House Infrastructure Committee kanina. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Dalawang senador at isang dating undersecretary ng DPWH ang kanyang tinuro na kumikickback umano sa flood control project sa Bulacan. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. At ang SOP nito ay 30% din. Ang 30% commitment o SOP na sinasabi ni Engineer Hernandez ay yung napunta sa mga senador. Kung susumahin, 106.5 million pesos ang 30% ng 355 million pesos. 180 million naman ang 30% ng 600 million. Na-deliver daw ang SOP na ito kay dating District Engineer Henry Alcantara base sa sinabi umano niya kay Hernandez. Si D. Alcantara namin ang masasabing chief implementor. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. At pinapasabi pa nga sa amin sa mga kontraktor na kung gusto nyong magkaroon ng maraming project sa susunod, ay magbigay kayo ng additional na 2% sa kanya. Parang finder's fee daw. Ayon kay Hernandez, si Alcantara umano ang nagde-deliver ng pera sa mga politiko at kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagbitiw na kamakailan. Ang para kay Villanueva, hinatid pa raw mismo sa bahay ng senador. Dineliver sa bahay niya sa Bukawi ni D. Alcantara at dating hepe ng aming construction si Engineer JP Mendoza. Minsan sabi ni Hernandez, sa opisina niya sa DPWH Bulacan pinadadala ni Alcantara ang pera, tulad ng dinala ni Sally Santos ng Sims Construction. Sa office ko po dinadala ni Sally Santos lahat ng pera na nakakahon. Can you tell us, before this committee, kung gaano nakalaki ang dinalang pera ni Sally Santos sa office mo? Mula po nung 2022, billion na po. Lahat po ng dinedeliver ni Sally Santos na pera na nakakahon, wala po akong ginagalaw doon. Yun po ay pinakukuha rin ng boss ko sa opisina ko. Kaya lang po doon pinapalagay kasi wala pong tao umakit doon sa opisina ko. Wala po akong katabing opisina doon. Napakasanto mo naman. Yung bilyon na hindi nababawasan at wala ka man lang party doon. Mula 2022. Teka muna, 2022 hanggang anong taon? Yung bilyon na yon? 2025 po. 2022 to 2025. Okay. So sabihin na natin, i-deliver sa opisina mo, para kanino yon? Para kay District Engineer Henry Alcantara. Itinanggi ni Alcantara ang lahat ng sinabi ni Hernandez. Wala raw siyang tinatanggap na pera at di rin siya kumausap ng mga politiko at nagde-deliver ng porsyento. Yung sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera, hindi po totoo. Wala po akong tinatanggap tungkol po sa nanggagaling na transaksyon nila kay Sally Santos. Kahapon po sa Senado, binanggit po ni Sally na sila po ang nangongontrata. Paano niya po ibibigay sa akin
kung iyon po ay kontrata nila. Handyan po ang mga hepe namin na kasama namin dati. Handyan po ang project engineer na magte-testify po. Sila po ay mga biktima po ng pamumwersa at pamimilit ni Engineer Bryce at ni Engineer JP de Guzman, Mendoza. Hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Si Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam kung sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Itinanggi rin niyang magkakilala sila ni Senator Estrada. Sa isang punto, isang litrato ang pinakita ni Hernandez kung saan magkasama sina Alcantara at Estrada. Kung hindi po sila magkakilala, there was a time nag-birthday po si Senator Jinggoy sa Soler. Umattend po siya. Sabi ni Alcantara na imbitahan lang daw siya ng ibang kaibigan. Nagpakita rin si Hernandez ng isa pang litrato kung saan magkasama sina Senator Estrada at Alcantara. I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. Pag-amin ni Alcantara, noong Mayor si Erap Estrada sa Maynila, nasa DPWH Manila si Alcantara, kasama si dating Undersecretary Bernardo. Magkasama ko sa Maynila, magkasama ko sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong connection kay Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada. Paano naman nangyari? Tingin nyo maniniwala yung mga taong bayan? Wala po kong personal na connection po kay Senator Jinggoy, Your Honor. Nagpakita rin si Hernandez ng mga litrato ng bulto-bultong pera na dineliver daw kay Alcantara. Nakaparte-parte na raw ang pera. Depende sa pagbibigyan sa utos ni Alcantara. Pero di sinabi kung para kanino. Yung pera po na yon, nasa bahay na po yun. I think po, yan po ay pera ng contractor po na nakolekta na gamit ang ibang lisensya. Ipinakita rin ang screenshot ng mga disappearing messages umano sa isang messaging app sa pagitan daw ni na Senator Villanueva at Alcantara. Kinunan daw ito ng picture ni Engineer JP Mendoza na nagsabing ito raw ay tungkol sa requests para sa multipurpose buildings. Noong October 2023, na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control. Sinasabi ni Senator Joel na bababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, isa siya ang majority floor leader siya nung that time and member siya ng Commission on Appointment. Yung una po, yung kay Senator Joel, ang tanda ko po dyan, nagre-request po siya ng mga multipurpose building kay Secretary at that time. Tapos po, nung nandun po kami sa hearing sa Senate, kinausap ko po siya, sabi niya, nagre-request ako kay Secretary, papalo up po na lang. Ilan po yan? Wala naman po nakalagay dyan na ako'y may transaksyon ng financial sa kanya. Marihing itinanggi ni na Senator Estrada at Senator Villanueva ang mga alegasyon laban sa kanila. Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling itong taong to. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Gihit ni Estrada, hindi niya kakilala si Hernandez. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? Siguro he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt at pinakulong ko sa Senado. Hindi rin daw niya kakilala si Alcantara, kaugnay ng picture nila na pinakita sa pagdinig. I do not know, I cannot recall that event, pero sa dami naman nagpapapicture sa akin. Hindi ko naman pwede tanggihan. Kung drug lord yan, gambling lord, malay ko naman kung drug lord yan o gambling lord, hindi ko naman matatanggihan kung sino nagpapapicture sa akin. Remember, we are all public figures here. Balak din daw niyang magsampa ng reklamo laban kay Hernandez. Lahat siya nasa GAA. Everybody can
can choose any item from the GAA at ibintang kahit kanino senador. So wala kayong ganung pina-allocate? Isang malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi niya patungkol sa pagbabako ng mga proyekto. Si Villanueva, iginiit na wala siyang tinatago at hindi rin daw niya pagtataksilan ang kanya mga prinsipyo. Hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ayaw ng patulan ng senador ang mga sinabi ni Hernandez na umano'y gumagalaw sa kumpas na hindi niya tinukoy ang pangalan. This is way too low. Assistant District Engineer. Para namang, bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon? And then, ito nga po, lumabas bigla kahapon ang taong ito. And I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Humiling si Hernandez ng proteksyon sa Kamara para doon madetene imbes na sa Senado kung saan na-contempt siya. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, napagkasunduan nila na sa custodial center sa Camp Crame idedetene si Hernandez at ang Senate security ang magbabantay. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Undersecretary Bernardo. Hiniling na ni DPWH Secretary Vince Dizon sa DOJ na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa dating Undersecretary. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Dati raw isinumbong ni Pacifico Curly Discaya ang ilang anomalyang sangkot ang mga opisyal ng DPWH, pero tila hindi raw pinansin ang dating kalihim na si Manuel Bonoan. Ginisa rin si Discaya sa pagdinig sa Kamara at kaugnay sa pagtaas ng kita ng kanilang pamilya mula 2017. Saksi, si Marizo Mali. Dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya ito po talaga yung nakikita natin. Maanghang ang mga salita ni Pasig City Mayor Vico Soto laban sa mag-asawang Discaya sa pagdinig kanina ng House Infrastructure Committee. Nakalaban ni Soto si Sara Discaya sa pagkaalkalde nitong nakaraang eleksyon at sa Pasig nakabase ang siyam na construction business ng kanilang pamilya. Punto ni Soto, maging maingat sa mga maririnig mula sa mga Discaya. Kahapon po sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Obvious naman po, nakasinungalingan ito. Binanggit din ni Soto na sa pamamagitan ng isang common friend ay nagtangka umano si Curly Discaya na mag-schedule ng pakikipag-usap sa kanya. Hindi ko alam exactly kasi hindi naman natuloy yung meeting, pero may nabanggit doon na state witness. They have hundreds, if not thousands, of government contracts. Pero, ang pinangalanan lang nila, nasa 26 people. So, paano nila, kung totoo yung sinasabi nila, ano nangyari dun sa hundreds or thousands of other projects? Inusisa ng mga kongresista si Discaya kung may papangalanan pa siyang mga nakatransaksyon niya. Your Honor, kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya po. Do I take it na gusto mo pa rin magbanggit ng mga pangalan? Hindi po, Your Honor. Yes po. Wala na kayong idadagdag o babaguhin dito? Kasi hindi ko po maintindihan. Wala na po. Wala na. Nakakapagtaka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni President Noynoy Aquino, isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni Pangulong Duterte, isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama po lahat ng kumpanya ninyo, sa ilalim po ng gobyernong ito, pero walang kahit isang senador sa inyo pong sinumpaang salaysay. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po ninyo kahapon, walang ledger kayong hawak sa listahan bago 2022. Wala hong naniniwala siya. Meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs
Meron pa bang mga senador? Your Honor, wala na po. Ang agad niyang nilinaw ay ang pahayag kahapon sa Senado kung saan nabanggit sina dating House Appropriations Committee Chairman Congressman Zaldi Co at House Speaker Martin Romualdez. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ipinakita naman ni Deputy Speaker Janet Garin na nag-umpisang tumaas sa bilyong piso ang kinita ng mga diskaya mula 2017 hanggang 2022. In fact, in 2022, which is supposed to be the first pandemic recovery year, Mr. Chair, ito dapat yung tinulungan nating makaahon, makabangon ang maliliit na mga negosyante, kaakibat yung ating mga MSMEs, umakyat ang gross, ang revenue from construction, from government ng Diskaya Group to 20.524 billion. Pinansin din ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na lumobo ang kita ni Diskaya noong nakaraang administrasyon. Pero base sa affidavit ni Diskaya, mga kasalukuyang politiko at opisyal ng DPWH lang ang pinangalanan niyang sangkot umano sa katiwalian. Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Wala pong ganun pong nangihingi sa amin, hindi pa po. Wala po, pero nilalabanan po namin sa tunay na bidding po. Nagpapadyaryo po kami. Sabi ni Diskaya, napilitan lang siyang masangkot sa anomalya para may pagpatuloy ang kanilang hanap buhay. Pinapa-terminate daw kasi ang kanilang mga kontrata kapag hindi sila nagbigay. Nagreklamo raw siya noon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan pero tila hindi raw ito pinansin. Awarded ng project, napilitan kang magbigay, pero dahil kung hindi ka magbibigay, ika-cancel ang project. Yes, Your Honor, o right of way problem o di kaya mutual termination po ang mangyayari. Ilang beses po ako nagpadyaryo at nagsusumbong pa po ako kay Secretary Bonoan. Pero mapapasin niyo po sa open letter ko doon na parang hindi po pinapansin ni Secretary Bonoan yung dyaryo ko kasi tabloid lang ang dating. Kalaunan, sinabi ni Diskaya na may mga nagtangkaring hingian sila ng pera noong nakaraang administrasyon pero hindi raw sila bumigay noon kaya hindi niya ito inilagay sa kanyang affidavit. Sa patuloy na pag-udyok ni Luistro na magbigay siya ng pangalan, may binanggit na pangalan si Diskaya. Director Samson Hebra po. Humihingi ng pera sa inyo? May inuutusan lang po siya na kailangan ay magbigay po at may pinakukuha. Pero hindi po kami pumayag. Magkano hinihingi? Parang nasa ano po yata yun, parang 10%. Para kanino? Wala pong binanggit sa akin ng mga politiko, basta taas lang. Inamin din niya na sa 18 politikong nauna niya ng pinangalanan, 17 lang ang personal niyang nakaharap. Ibig mong sabihin, lahat inabutan mo ng direkta, pera lang si Kong Roman Romulo? Hindi po, Your Honor. Yung iba po dyan, nag-usap lang kami. Tapos yung sumunod, mga tao na lang po nila ang pinagbigyan namin. Hindi pinayagan ng komite na direktang tanungin ni Representative Maria Victoria Copilar si Diskaya. Isa si Copilar sa mga pinangalanan ni Diskaya sa kanilang affidavit sa Senado. Bago pa man masaway ng chairman ng komite, sinabi ni Diskaya na ngayon lang sila nagharap ni Copilar. Dahil bitina sa oras, nag-adjourn muna ang pagdinig ng komite. Wala pa silang anunsyo kung kailan ang susunod na pagdinig. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Sinisikap po ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni na dating DPWH Region 4A Director Samson Hebra at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay sa mga bagong pahayag ni Pacifico Curly Diskaya. Samantala, pinag-aaralan na rin ng Bureau of Customs kung paano masisiyasat ang iba pang mga imported na kagamitan ng mga Diskaya. Sa ngayon, umabot na sa 30 imported na sasakyan ang nasa kustodiya ng ahensya. Saksi si June Veneracion. Isa pang luxury car ang isinuko ngayong araw ng pamilya Diskaya sa Bureau of Customs. Sa kabuuan, 30 imported na sasakyan na ang nasa kustodiya ng Customs at sumasailalim sa investigasyon kung nabayaran ng tamang buwis. Assuming that the report will be complete today,
Tomorrow, the commissioner can announce which vehicles will be subjected to warrant of seizure and detention, and which vehicles have, based on investigation, have proper documentation and would necessitate release to the owner. Ilalatag sa report ng Customs ang mga detalye ng mga imported na sasakyan at kung tama ba ang mga nabayarang duties and taxes o kung meron ba talagang binayaran. Hindi lang mga luxury vehicle ng pamilya Diskaya ang tinututukan ng Bureau of Customs. Patuloy din na pinag-aaralan kung paano sisilipin ang iba pa nilang imported na gamit, lalo na yung mga ipinakita nila sa social media. Kabilang sa mga ibinalandra ng mag-asawang Diskaya ang magarang jade wall sa kanilang tahanan. Pero aminado ang Customs na mas mahirap silipin kung may dayaan sa pagbabayad ng buwis para sa mga gamit sa bahay. Hindi tulad ng mga sasakyan na merong record sa Land Transportation Office. Yung importation ng mga ganong ibang mga pag-aari, no, yung mga muebles, ay pinapaaral ng commissioner kung paano natin matitrace ang importation nito. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo, saksi. Bago sa saksi, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Kulyat sa Quezon City ngayong gabi. At nagbabalik ang saksing si EJ Gomez live. EJ? Pia, patuloy na inaapula ng mga bumbero ang sunog na umabot sa ikalimang alarma sa isang residential area rito sa Barangay Kulyat sa Quezon City kaninang mag-aalas 7:30 ng gabi. Kanya-kanyang paglikas at paghakot ng mga gamit na maisasalba ang mga apektadong residente. Naglalagablab na apoy ang gumulat sa mga residente ng Barangay Kulyat sa Quezon City kaninang pasado alas 7 ng gabi. Mabilis na natupok ang mga bahay na karamihan ay dikit-dikit at gawa sa light materials. May mga transformer at poste rin ng kuryente ang damay at kitang umuusok. Ayon sa barangay, abot sa 200 bahay ang natupok ng apoy na umabot sa ikalimang alarma. Tinatayang 200 pamilya o 1,000 individual ang apektado. Naging pahirapan ang paglikas para sa ilan dahil sa mga masisikip na eskinita palabas ng kalsada. Nagbayanihan naman ang mga residente para tulungan ng mga bumbero sa pag-apula ng apoy. Hindi pa tukoy kung ano ang sanhi ng sunog. Inaalam pa ang kabuang pinsalang dulot nito. Pagkatapos lang po namin kasi kumain, lumabas pa ako ng pintuan. Biglang pagtingala ko sa bubungan namin, sa kapitbahay namin, may sumigaw na may sunog na. Siyempre, nataranta. Priority ko po siyempre yung mga anak ko. Pinatakbo ko na sila. Hindi ko talaga kinaya kasi biglang bumulwak yung apoy. Kaya wala akong naisalba na gamit kahit isa. Hindi bababa sa 200. Sobrang nakakahindik kasi 5th alarm. So, ang daming mga na talagang kagaya niyan o taga City Hall umiiyak. Wala talaga siyang na-save kasi pauwi pa yung yung mga nanay, mga tatay. Kanina may isa akong batang nahawakan. Hinahanap namin sa Facebook yung nanay niya kasi hindi niya makontak. Naiwan niya yung cellphone. Buti nakita nung isang ninang. Sabi sa asawa ko, Ate Gemma, lumabas na kayo, lumalaki na ang sunog. Kaya tinignan namin, ito na nga, sobrang lakas na. Kung anong dala namin, ito na, hindi na kami nakapaglabas ng gamit. Ang importante, ligtas po tayo. Pia, wala pa tayong hawak na specific info, no? Pero meron nang naitala yung BFP na 6 na injured. At aalamin natin yan mamaya kung ano mga insidente o kaso or mismong specific na injury yan. Ayon naman sa barangay, ay sa 2 multipurpose hall muna mananatili yung mga apektadong residente. Diyan muna sila magpapalipas ng gabi. Karamihan sa kanila ay nasa gilid ng kalsada, no? Nag-aabang na maapula yung apoy na unang beses daw nilang maranasan sa kanilang lugar. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Si Senator Alan Peter Cayetano ang inihalal na bagong Senate Minority Leader. 9 na senador ang bubuo sa minorya, kabilang na ang tinaguriang Duterte Bloc na tinanggalan ng committee chairmanship sa sesyon ngayong araw. Saksi, si Mark Salazar.
Habang abala kahapon ang Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scandal, nabubuo na rin ang isang kudita para palitan si Senate President Cheese Escudero. 15 senador ang pumirma para ipalit si Senador Tito Soto. Ikinwento ni Senador Ping Lacson kung gaano kabilis nila nabuo ang 15 bagong mayorya. Nag-start lang yan, I think, unang pulong namin 5, Friday, nagbibilang-bilang, tapos Saturday, Sunday, yan. Hanggang Monday ng umaga. Nung suficiente na, nagpirmahan na, merong draft reso, resolution. Nangyari ang palitan ng batun muna ng informal at closed door noong umaga bago magsesyon. Nung suficiente yung numero, yun na. Pinuntahan na namin si Senate President Cheese at nakakabagbag naman ng loob na he was very, very gracious. Ang sabi ko nga, statesman par excellence, yung naging demeanor, yung naging reception sa amin ni Senate President Cheese. At sinadjust ko pa na baka naman pwedeng para lang sa solidarity ng ating Senado, baka pwedeng siya na yung mag-administer ng oath kay bagong Senate President. Sabi niya, walang problema. Si Lacson ang inihalal na Senate President pro tempore. Siya na rin ang bagong mamumuno ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Base sa motion ni Senate Majority Leader Mig Zubiri sa sesyon ngayong hapon, nagkaroon din ng pagbabago sa iba pang komiting hawak ng mga senador na hindi sumuporta sa bagong liderato. Pero ano ba talaga ang dahilan ng pagpapalit ng liderato? Sagot ni Lacson, ayoko nang pag-usapan yung mga dahilan kasi ayaw na rin nating magkaroon pa ng sakitan o sama ng loob. Yan naman normal naman yan sa Senate at saka sa House yung palitan. Si Pangulong Marcos tila inasahan na raw ang rigodon sa Senado, pero umaasa siyang masusunod pa rin ang legislative agenda ng kanyang administrasyon ng bagong liderato ng mataas na kapulungan. Alam naman ninyo na meron talagang galaw that has been going on for the last at least a month that would bring us to this change of leadership. And if Senator Soto is now the SP again, then I do not see that it will change very much from what our agenda has, that we had agreed upon when Senator Cheese was SP. Ang mga pinalitang sina Senador Cheese Escudero, Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva, bubuo naman ng bagong minorya kasama ang 6 na iba pang hindi lumagda sa resolusyon. Si Senador Alan Peter Cayetano ang inihalal na minority leader base sa nominasyon ni Villanueva. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Sinita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang anyay substandard at nawawalang flood control project sa Oriental Mindoro. At sa mga susunod na araw naman, ilalabas na ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino ang bubuo ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga questionableng proyekto. Saksi, si Joseph Moro. 12 metro dapat ang nakabaon sa lupa sa mga sheet pile ng dike sa Barangay Tagumpay sa Nawan Oriental, Mindoro. Pero lumabas sa 3 metro lamang ang nakabaon ng sukatin ni Public Works Secretary Vince Dizon at Oriental Mindoro Governor Hermelito Dolor. Pag-araw walang nagbabaon ng sheet piles, pag gabi meron. At tingnan ninyo, consistent 3 meters. Ang kinatwiran sa akin, may resistance kasi. Kitang-kita nyo naman, buhangin lang. Saan napunta yung 3/4? Substandard kasi isang ulan lang, rumagasa, wasak. At ngayon, hinahabol na gawin. Nasa mismong Panggalaan River tayo dito sa Oriental Mindoro. At yun, yung 1.5 kilometers na flood control project sana, ang halaga halos 3 billion pesos. Pero tingnan nyo naman, putol. At halos mas nakasama pa sa mga residente dito sa halip na makatulong. 2.67 billion pesos ang halaga ng proyekto na sinapchap sa 7 kontrata at pinaghatian ng 3 kontraktor. Ang Sunwest Incorporated na dating pag-aari ni Representative Saldi Co, ang St. Timothy Construction Company na pagmamayari ng mag-asawang Diskaya at ang Elite General Contractor and Development Corporation. Putol ang proyekto pero idineklarang tapos noong 1 taon. Ayon kay Dolor, hindi niya alam ang proyekto na wala ani ang building at quarry permit mula sa Kapitolyo. Hindi rin ani ay pinagpaalam ang paggiba sa dating flood control project kaya binaha ang mga nakatira sa tabi ng dike. Nakapirma sa mga proyekto ang sinibak ng DPWH Regional Director Engineer Gerald Pacanan na kinukuhanan pa namin ng pahayag.
Maghahain naman si Dolor ng reklamo laban sa mga nasa likod ng proyekto. Sa barangay Apitong, hindi matunto ni Dizon ang 3 proyektong umano'y gawa na at pinondohan noong 2024. Dapat ay narito ang 300 million peso dike at esplanade sa Panggalaan River, isa pang dike na may halagang 250 million pesos at isa pang dike ulit na halagang 200 million. Guni-guni to, mga proyekto nga ako nakikita dito. Basta po dito sa Sitio Dike na sinasabi, hindi yan sa program, wala po. Hindi, naka na nga yung papel. At hindi pasensya ka na, uminit ang ulo ko eh. Alam kong isang lito ko pa lang dito, pero ito, simpleng tanong to eh. Alam niyo kung nasan to? Yung previous pay po, ang sabi po, dito po ang side, nagpapasend lang po ako. Na-relieve po kasi yung project engineer. Nasaan yung mga luma? Na-relieve po yung... Nasaan na silang lahat? Pero hindi nag-turnover sa inyo? Iba't ibang ahensya nag-iimbestiga na sa mga flood control project. Kasama na dyan ang Anti-Money Laundering Council na tinitingnan na raw ang financial transaction ng mga posibleng sangkot sa anomalya. Ayon sa AMLC, posibleng ma-freeze ang assets ng mga sangkot sa korupsyon, tax evasion at smuggling. Sa pagtatapos ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Cambodia, sinabi niyang iaanunsyo sa susunod na 48 oras ang mga magiging miyembro at kapangyarihan ng Independent Commission para sa investigasyon sa flood control. Magkakaroon daw ng subpoena powers ang komisyon para makapagpatawag ng testigo. May suwestyon din bigyan ito ng contempt powers kapag may ayaw humarap o di kaya ay nagsisinungaling na testigo. This is an investigative commission. So they are not there to actually mete out punishment to whoever. They are there to find out the facts. Kung ano ang findings nila, dadalhin ngayon nila sa DOJ, dadalhin nila sa Ombudsman, saan. Sabi ng Pangulo, kasama sa iimbestigahan ng komisyon ang mga pangalang idinawit na mag-asawang diskaya sa korupsyon sa flood control projects. Isa sa mga lumutang na pangalan sa pagdinig, ang pinsan niyang si Speaker Martin Romualdez. We'll see kung name dropping lang or if there's something more substantial to it. Kung totoo, totoo. Kung sabi-sabi lang, haka-haka lang, we will also show them. Haka-haka lang. Dagdag ng Pangulo, hindi niya masasabing nagtagumpay ang kanyang administrasyon kung hindi niya maayos ang sistemang nagresulta sa korupsyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Isiniwalat ni Senator Panfilo Lacson sa kanyang privilege speech ang big time na pagtaya sa kasino ng tinaguriang Bulacan Group of Contractors. Ayon kay Lacson, halos 1 bilyong piso ang naipatalo umano ng grupo sa iba't ibang kasino. Saksi si Mark Salazar. Pinangalanan ni Senador Ping Lacson ang 5 tinatawag daw sa mga kasino bilang mga BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, ang kanyang dating Assistant DE na si Bryce Hernandez, isa pang Assistant DE na si JP Mendoza, DPWH Engineer RJ Dumasig at isang Eric San Diego. Ang 5 ito raw ay involved sa umaabot ng bilyong piso mga transaksyon sa kasino. Halos 1 bilyong piso ang kanilang naipatalo sa iba't ibang kasino. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Base ang mga ito sa official at validated na record mula mismo sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Pero matindi rin daw kung tumabo sila ng panalo. Mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024, mahigit 530 million pesos ang kanilang napanalunan sa isang kasino pa lamang. Kaya tanong ni Lacson, sinuwerto nga ba sabay-sabay na nanalo ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? May report kami at ito ay aming pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Smart? Your guess at this point is as good as mine. Malakasan din daw ang pagpapalit ng 3 sa BGC Boys ng cash patungo sa casino chips at ng cash to chips.
Kung susumahin mula 2023 hanggang 2025, aabot sa mahigit 2.1 billion ang cash na pinapalitan nila ng chips. Habang abot sa mahigit 2.7 billion naman ang chips na pinakonvert nila sa cash. Yes, Mr. President, you heard it right, my dear colleagues. B as in billion. Ang impormasyong ito sinumiti na raw ni Lacson sa Anti-Money Laundering Council. Inisa-isa rin ni Lacson ang mga nahagip ng kanilang investigasyon na nagpapakita kung gaano kadali pinagnanakawan ng ilang kontratista ang mga flood control project. Isang project daw sa Bulacan, ang nai-award kunwari ngayon, kinabukasan, notice to proceed na. At 2 araw lang, 46% complete agad, kaya nakasingil agad. Pero dinaya ang progress report. No-brainer, ika nga. Maliwanag na iisa ang larawan na ginamit at sinumite para sa 2 progress billings ng SIMS. Kaparehong contractor din daw itong naningil para sa 2 kontrata para sa iisang proyekto dahil ghost yung isa. Sa Kalumpit, Bulacan, may 2 proyektong siningil ang kontraktor at nagsabit ng mga dokumentong pare-pareho para sa 2 proyekto na aabot sa mahigit 174 million pesos ang halaga. Hindi tayo namamalikmata. Harap-harapan, pinagnanakawan po tayo. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga nabanggit na opisyal. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Tumalsik ang isang double-decker na bus nang masalpok ito ng tren sa Mexico. Wasak ang harapang bahagi ng bus. 10 ang patay habang 61 ang sugatan sa disgrasya. Babaha ng katatawanan sa Bubble Gang sa darating na linggo. Kabilang po sa mga dapat abangan ang bagong karakter ni comedy genius Michael V. Saksi si Nelson Canlas. Hindi mo ba kilala ito? Labatiba. For the past 30 years, tumatak ang estilo sa pagpapatawa ni kapuso comedy genius Michael V na may sundot ng social relevance. Top favorites ng mga Pinoy ang kanyang mga karakter na pinasikat sa longest-running gag show on Philippine TV na Bubble Gang. Magdodonate, Ng dugo? Tumatanggap kayong atay? Ang masungit na si Mr. Asimo. Wala po bang pasok? Ang matandang alamang lahat na si Tata Lino. Laging walang pasok, tol. Sana hindi ka lang nag-enroll. Oy, Angelina, natapos mo na ba yung art craft? At ang endearing na yaya na si Rosalinda. Hindi rin papahuli ang mga covers o impersonations ni Bitoy. Ako si Becky Corrales. Tulad ni Becky Corrales, Michael V, Kuya Wawi. Don't worry about it. They all had it coming. Talagang... At si President Duterte. And now, isa na namang karakter ang aabangan from the comedy genius himself. Meet Shiala Dismaya, ang karakter na tila game sa pag-attend ng hearing. Pahapyaw na ipinakilala si Shiala ng mga kababulgang niyang sina Annalyn Baro at Paulo Contis. Ang caption ni Paulo, "This is it," dahil uulan ng jokes pero hindi raw kailangan ng payong. Hindi na raw makapaghintay ang kapuso viewers kung paano babaha ng jokes sa Bubble Gang sa linggo. Sa pagdating ni Shiala, abangan siya this Sunday 6:10 p.m. sa Bubble Gang. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, ang inyong saksi. Emosyonal si Choi Bo-min sa huling taping day niya sa bansa. Ito po ay para sa Beauty Empire. Sa isang video, sinurpresa ang South Korean actor ng bouquet at cake. Touched si Bo-min at nagpasalamat sa lahat na kanyang nakasama. Babaunin daw niya ang lahat ng magandang alaala pagbalik niya sa South Korea. Napapanood mula Lunes hanggang Huwebes ang Beauty Empire bago ang Saksi! Mala New Zealand ang vibe ng isang pasyalan sa General Santos City. Yan po ang Buko-Buko Peak na hangos ang pangalan sa forma nito na parang balikat ng tao. Aabutin ng 2 oras ang trail patungo sa summit at pagdating sa tuktok, bubulaga na sa iyo ang matanawin na mistulang sa ibang bansa mo lang makikita.
luntian at puno ng likas na yaman. Bonus pa ang sariwang hangin sa lugar. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.